Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay ang video ni Brad Willie Santiago. Ang dating chief tagabasa ni Brad, Eli Soriano, na binansagan na Walking Bible. Bibigyan natin ng reaksyon ang kanyang aral pagkatapos ng video. Halina at atin ng panoorin. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. Dito po sa ating pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga nandyan po sa Facebook Live. Tayo po ngayon ay magpapatuloy na dito po sa ating paksa na atin pong inumpisahan kanginang umaga. At sana po ay naka-ready na po ang lahat ng mga kapatid dito po sa Pilipinas. Pati na po ang mga nandyan po sa abroad, sa mga nararating po at naaabot ng ating Facebook Live. Ang ating pong paksa, ang isa sa dalawang muling pagparito ng Panginoong Jesucristo na mag-uugnay sa malaking kapighatian at sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal ayon sa Biblia. Dito po sa ating paksa, mga kapatid, maliwanag po na ipinakita po sa atin ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo po sa kanyang muling pagparito, yan po pala ay dalawang beses po pala na mangyayari. Yung pagparito po niya, yung mauna, yun po yung rapture para kunin ng mga Kristiyano sa lupa. At yung isa pang pagparito, yun naman po yung kasama na po niyang babalik ang mga Kristiyano para naman po maghari sa buong mundo at para isagawa po yung paghuhukom. Kaya nakita natin na ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang muling pagparito na mag-uugnay sa malaking kapighatian at 1,000 taon, hindi po yan ang rapture. Hindi po yan yung para agawin ng mga banal. Yan. Yung pong pagparito na yon, yun po pala mga kapatid, yun po pala yung pagparito pagkatapos na po ng malaking kapighatian. Ibig sabihin yung rapture, bago ang malaking kapighatian. Ayan. Tapos, yun namang isang pagparito, pagkatapos na po ng malaking kapighatian. Ano ibig sabihin? Yun palang rapture, saka po yung tinatawag na glorious appearing, may nakapagitan doon. Ano nakapagitan? Malaking kapighatian. Nasusubaybayan niyo po ba ako, mga kapatid? Yung rapture, walang senyalis yun, walang palatandaan kung kailan mangyayari na babalik si Jesus Christ para yung mga Kristiyano kunin sa lupa. Tama po? Yan. Mangyayari yan anytime. Walang palatandaan. Pero po yung tinatawag po na pagpapakita ng kaluwalhatian, glorious appearing, meron ho bang mga palatandaan yon? Meron. Yun nga po yung ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag, ang mga bituin malalaglag mula sa langit, ang mga kapangyarihan sa langit magsisipangatal. Tama po? Yan po yung kaibahan ng dalawa. Ang rapture, walang mga palatandaan. Pero yung isang pagparito, yun pong tinatawag na glorious appearing, yun po, may mga palatandaan yun. Ngayon, meron po palang nakapagitan doon sa dalawang muling pagparito na yan. Ang pumapagitan po, yun pong malaking kapighatian o Great Tribulation. Na kung natatandaan nyo pa, mga kapatid, saan po mangyayari ang malaking kapighatian?
sa Israel. Sino po ang tatamaan ng malaking kapighatian? Ang lahing Hudyo, ang lahing Israel. Ngayon, ang ating tanong ganito, bakit ang lahing Israel ang makakaranas ng malaking kapighatian? At gaano ito katagal? Ang Great Tribulation, mga kapatid, gaano ba katagal yan? At bakit lahing Israel ang makakaranas po ng malaking kapighatian? Basa. Dito po sa Mateo 24 o 21, 42, 43. Ito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid, bakit po ang lahing Israel ang makakaranas ng malaking kapighatian? Ano po ba ang ginawa ng lahing Israel? Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo, ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. May ginawa po ba ang Israel? Ang ginawa po nila, kanilang itinakwil yung bato. Yung bato po na yon, itinakwil ng lahing Israel. Dahil sa pagtatakwil nila sa bato na binabanggit dito po sa ating binasang talata, ano po ang naging resulta? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Dahil po sa pagtatakwil na ginawa ng lahing Israel sa bato, ano ang nangyari? Yung kaharian ng Diyos inalis sa Israel. Nakuha niyo po yun. Ang kaharian ng Diyos, nasaan po yan? Nasa Israel. Dahil itinakwil nila yung bato, inalis ang kaharian ng Diyos sa Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yung iba po, mga kapatid, dahil nabasa po na mayroong isang bansa na doon po inilagay, inilipat yung kaharian ng Diyos. Ano po sabi ng ibang mga iglesia? Inalis ika ang kaharian sa Israel, ibinigay sa Pilipinas. Ayan. Marami pong iglesia, yan ang kanilang claim, pag-aangkin. Nang alisin na ng Diyos ang kaharian sa Israel, binigay sa isang bansa na nagkakabunga, yun daw po yung Pilipinas. Si Ingkong, yan din ang kanyang itinuturo. Tapos naika ang paghahari ng Diyos sa Israel. Inalis na sa Israel, ibinigay sa isang bansa. Yung isang bansa, Pilipinas yun. Ino ang pagkakamali ng marami. Sa kagustuhan ko bang itaas ang Pilipinas? Sa kagustuhan pong i-promote ang lahing Pilipino? Ako po mga kapatid, huwag niyo akong pagkamalian. Ako po ay proud na Pilipino. Kinararangal ko po ang maging Pilipino. Ako ay Pilipino, taas noo, kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Tama po? Opo, opo. Ayan. Proud tayong maging Pilipino. Pero mali na yung Pilipino, Pilipinas, yan ang ituturo mo na isang bansa na nagkakabunga. Ang isang bansa sa Biblia na nagkakabunga, na pinaglipatan ng kaharian ng Diyos, yun po ang iglesia. Basa.
sa unang Pedro 2:9. Ito po ang ating mababasa sa talata. Tatapwat, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Hindi pa ho nailagay yung talata, ano? Ako ho kasi nagmamadali. Yan, 3:00 na po. Unang Pedro 2:9 Gs. Yan, yun ho kasi ang kaibahan ng live. Ako po kasi hindi kontrolado ng outline. Bagamat meron akong outline na ginawa, pero pagka kailangan pong lumabas ng outline, lumalabas. Ano pa? Dito po, sinasabi ng Apostol Pedro sa mga Kristiyano, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal. Ibig sabihin, yung palang mga Kristiyano sa iglesia, yun po pala yung isang bansa. Ano ibig sabihin? Inalis ang kaharian sa Israel. Saan po nilipat? Sa iglesia. Anong iglesia yon? Yung iglesia kung saan doon tumatawag ang Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Apo. Tanong, aling iglesia po yung pinagtatawagan ng Diyos? Basa, unang Korinto 1:1-2. Ito po ang ating mababasa. Si Pablo. Ayan, very good. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Heso Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makapitbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Nasaan po yung mga tinawag ng Diyos? Nasa iglesia ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, inalis sa Israel. Tama po. Sa nalipat. Sa isang bansa na nagkakabunga. Ano po yung bansa na yon? Yun po ang iglesia ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, nang ang Panginoong Jesucristo po, bago po siya umalis, nagtanong ang mga alagad Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Yan, nagtanong po yung mga alagad. Yan po ay nakasulat dito po sa Aklat ng Gawa, sa Kapitulo 1, at ang talata po ay 6. Tinanong nga siya nila nang sila nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ano po gustong mangyari ng mga alagad yung panahon nila? Kung pwede lang, yung kaharian ng Diyos maisoli na sa Israel. Tanong ko sa inyo mga kapatid, isosoli ba ang kaharian sa Israel? May pagsasauli ba ng kaharian ng Diyos sa Israel? Mga panatics, ayan, tanong nyo kay Inko, kung yung kaharian ng Diyos may posibilidad na maibalik pa sa Israel. Kasi yung mga fanatics, nakikipagtalo sa akin nung araw, inalis na nga ibabalik pa. Sabi sa akin, inalis na nga, ibabalik pa. Sabi ko, kung hindi na ibabalik, ba't nagtanong pa mga alagad? Tama po. Nagtanong yung mga alagad, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito. Panahon lang ang pinag-uusapan. Ibig sabihin yung mga alagad, ayaw nilang matapos sila na hindi na ibabalik yung kaharian sa Israel. Ang sagot lang ng ating Panginoong Hesus, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ano ibig sabihin? Yung pagbabalik ng kaharian ng Diyos sa Israel, sino nakakaalam niyan? Ama. Ang Diyos Ama. Kaya, may pagbabalik ba? Meron. Kaya kung wala na. Panahon lang.
Si Ingkong ayaw nang maisauli pa sa Israel, yung kaharian. Mawawalan siya. Mawawalan talaga siya. Oh, tayo mga kapatid, alam natin yung para sa Israel. Israel yan eh. Sabi ko nga, si Ingkong, inconsistent talaga eh. Bakit kapag katatanungin, Ingkong, bawal po ba kumain ng baboy? Sasabihin ni Ingkong, sa Israel yan. Bawal niya sa Israel. Tama po. Alam niyang ituro ang Israel pagka yung bawal kumain ng baboy. Dapat po bang ipanginin ng Sabat? Sa Israel yan. Hindi ka sa Kristiyano yan. Alam niyang ituro yung Sabat sa Israel. Tama po. Pero pagdating sa kaharian, amin na yan. Ayaw na ibigay. Samantalang sa Biblia po, may pagsasauli ng kaharian ng Diyos sa Israel. Bakit? Kaya nga babalik si Jesus Christ eh. May nagtanong sa akin nung araw, Brother Willie, pag bumalik si Jesus Christ, ano ba gagawin niya? Sabi ko, tutuparin po niya yung hula. Anong hula yun? Ang hula po kasi, siya'y uupo sa luklukan ni David na kanyang ama. Tanong, saan ho ba naging hari si David? Sa David. Sa Israel. Saan bang lahi nagmula ang Panginoong Jesucristo nang siya magkatamong tao? Di ho ba sa angka ni David? Sa linya ng mga hari. Tama, pwede. Bakit? Dahil si Jesus Christ, kailangan po niyang maghari. Tama po. At ang paghahari niya, mula sa Israel, papunta sa buong mundo. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya siya babalik eh. Kaya lang, ang tiyempo ng kanyang pagbabalik, mga kapatid, para gawin na po yung paghahari, kasama yung mga banal, pagkatapos na po ng malaking kapighatian. Huwag tayo malilito doon. Nalito si Ingkong dyan eh. Hindi niya maituro. Magra-rapture. Kaya Ingkong nung araw, magra-rapture. Parang nag-rapture, tapos bigla na lang umikot at pabalik na. Pabalik na para maghari, maghukom. Hindi. Kukunin muna ang mga banal sa rapture, dadaling sa langit yung mga Kristiyano. Mag-i-stay muna sa langit. Dahil merong malaking kapighatian na nangyayari dito po sa lupa, partikular sa Israel. Ang tanong natin, bakit ba yung Israel ang makakaranas ng malaking kapighatian? Dahil nagkaroon sila ng atraso sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po yun? Yung pagtatakwil nila sa bato. Ang batong itinakwil, yan po si Jesus Christ. Gawa, 4:10 hanggang 11. Siya po yung batong itinakwil ng lahing Israel. Kung alam niyo po pangyayari mga kapatid, matagal na panahon, hinula ang may Mesiyas. Ang Mesiyas, yan lang magpapalaya sa kanila. Yan lang ang hahango sa kanila sa pagkaalipin. Pagdating po ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng imahinasyon ng lahing Israel. Ang Mesiyas, yan kagaya ni Josue, mandirigma, matapang. Kagaya ni Haring David, yan ni mandirigma, magaling makipaglaban. Yan ang inasahan ng lahing Israel. Ang dumating na Mesiyas karpintero. Nakasakay po sa buhay ko. Nakita nila puro pagkakarpintero lang ang ginagawa nung araw. Tapos, nang yan po'y pumasok na sa Jerusalem, sumakay sa isang asno. Ang inaasahan nila, hari ang darating, may mga, may mga sundalo. Tapos nakasakay yan sa karwahe, no? Matigas na matigas. Yun ang expectation nila. Nung makita nila, yung karpintero lang na, nagkakarpintero ang dumating, nadismaya ang Israel. Yan ba ang Mesiyas? Siya ba? Ayan. Dahil sa kanilang mga naramdaman, yung kanilang pagre-reject kay Jesus Christ. Kasi alam niyo mga kapatid, ito po yan. Kung hindi lang po sana nagkaganyan ng Israel,
dapat matagal nang naitatagang kaharian ng Diyos sa lupa. Di po ba ang Panginoong Hesus nagturo nga? Manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit, sambahin ng pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Dapat nung panahong nasa lupa siya, na-establish na niya. Eh ano po naging problema? Ang nakita niya, hindi pala nakahanda yung lahing Israel para maitatag na yung kaharian. Ayan. Dahil po nung araw, mga kapatid, pagdating po ni Jesus Christ, divided kingdom na ang Israel. Nahati na kasi yung kaharian niya. Kaya sila po ay nasakop na po ng Roman Empire. After kasi ni Haring Solomon, nabiyak na po ang kahariang Israel. Ngayon, si Jesus Christ, ang kanyang gagawin, i-unite niya uli ang kahariang Israel. Mabubuo po liyan. Eh hindi nga po nangyari nung siya nasa lupa dahil hindi nakahanda ang lahing Israel na kanyang pinuntahan para po siya tanggaping hari. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Kaya ano po nangyari? O inalis muna yung kaharian sa Israel, inilipat sa iglesia. Ngayon, pagdating po ng araw na ang iglesia aalisin sa lupa, ano mangyayari sa Israel? Bababalik na uli ang kaharian. Amen. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Isa sa uli-uli ang kaharian ng Diyos sa Israel. Pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Okay lang yung pagbabalik na yon. Pagkatapos na po ng malaking kapighatian. Eh gaano katagal yung malaking kapighatian? Yung tagal ng malaking kapighatian, yan ang itatagal natin sa langit. Alam niyo mga kapatid, ang mga Kristiyano, hindi panghabang panahon nasa langit. Tayo po mag-i-stay lamang sa langit habang may malaking kapighatian. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Mga kapatid, ang ating natutunan nung araw, pagka ikaw ay naligtas, ikaw ay nasa langit ka na lang. Doon ka lang. Ang mga Kristiyano, isasama sa langit ng Panginoong Jesucristo para nga po iligtas sa malaking kapighatian. Tama po. Ano ibig sabihin? Pagkatapos na po ng malaking kapighatian, babalik nga po si Jesus Christ. Kasama na po yung mga Kristiyano para na po gawin yung 1,000 taon ng paghahari. Ano ibig sabihin? Yung ating pag-stay sa langit, yun po yung tagal o duration ng Great Tribulation dito po sa lupa. Kaya ang ating tanong, gaano ba katagal yung Great Tribulation? Kasi sabi sa Biblia, malibang paikliin ng mga araw na yaon. Sabi ni Ingkong, days lang yun, days. Yan, kaya hindi niya ma-eksakto, hindi niya matamaan eh. Kasi si Ingkong puro hula-hula lang. Puro tansya-tansya lang. O ngayon, sa Biblia mga kapatid, gaano ba katagal ang malaking kapighatian? O babasahin ko po. Dito po sa aklat ng Daniel 9 at 27. Kasi kung inyo pong mapapansin kanina mga kapatid, nung binasa natin yung Mateo 24:15, di po ba ang sabi po ron, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Ano ibig sabihin? Maunawaan mo yung malaking kapighatian, kailangan pala i-consider mo si propeta Daniel. Dapat yung aklat ng propeta Daniel, babasahin din natin. Ngayon, yung malaking kapighatian, ayon kay propeta Daniel, gaano ba katagal yun? Basa. Ito po ang sinasabi sa 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. Dito po may binabanggit na meron pong isang tao na pagtitibayin niya ang tipan sa marami.
yung marami po na binabanggit, yan po yung lahing Israel. May makikipagtipan sa lahing Israel. Ang tipanan nila, covenant, isang sanglinggo. Pag sinabing isang sanglinggo, ilang araw po yun? 7 days. Tama po. Pag sinabing 7 days, 1 week po yun. Tama. Ngayon, ano mangyayari? At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Mga kapatid, saan ho ba naghahain o nag-aalay ang lahing Israel? Hindi ho ba sa templo? Kagaya ng sinabi ko po kanina, magkakaroon po ng ikatlong templo sa Jerusalem. Itatayo po uli yan. Sa anong purpose? Para magawa uli ng lahing Hudyo ang maghain at mag-alay sa Diyos. Tama po. Ngayon, mangyayari pong maipatayo ang templo, yung third temple, dahil nga po sa isang maimpluwensyang tao. Makikipagtipan siya sa lahing Israel para po sa loob ng sanglinggo, mangyari po yung pag-aalay at paghahain sa Diyos. Pero, sa kalahatian po ng sanglinggo, ano po ang kalahatian ng 1 week? 3.5. Yan. Ang kalahatian po ng sanglinggo, 3.5. Ano mangyayari? At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ano ibig sabihin? Sa first 3.5, 3.5, makakapag-alay pa ang lahing Israel eh. Pero sa second 3.5, 3.5, stop na. Dahil yung tipan, yung covenant, yun po mababaliwala yun. Ano mangyayari? Sabi po rito, sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklan ay paroroon ng isang maninira. Sinabi ng Panginoong Hesus, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na maninira. Ayan, paninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang poot sa maninira. Dito po mga kapatid, sa ating binabasang talata, Daniel 9:27. Dito po makikita natin na may binabanggit po rito na panahon. Ano po yung panahon dyan? Sanglinggo. 1 week. 7 days. Ngayon, dyan po sa panahon na yan, yung pag-aalay sa Diyos, sa umpisa po, ng 3.5 o 3.5, magagawa ng lahing Hudyo, yung maghandog sa Diyos, mag-alay sa templo. Pero yung pagkatapos doon, yung kasunod doon, hindi na. Bakit? Nandyan na kasi yung magpapatigil. Aawatin na niya yung pag-aalay sa templo ng Diyos ng mga Hudyo. Ngayon, mga kapatid, sa mga nagdaan po nating paksa, yung tinutukoy po dyan ng Propeta Daniel, yan po ang inuhula ang Antikristo. Yung Antikristo, pinagkamalian na naman niya ni Ingkong. Para kay Ingkong, papasaroma ang Antikristo. Hindi ho totoo yun. Ang Antikristo, yan po ay isang political figure. Isang makapangyarihang lalaki. Political person po yan. Hindi po yan religious person. Mga kapatid. Ngayon, yung Antikristo, siya po ang magiging instrumento para muling maitayo ang third temple sa Jerusalem sa panahon ito. May impluwensyang tao. Ang mangyayari, papayagan lang niya sa mga mauunang mga panahon, 3.5, kalahati ng sanglinggo, na makapagsagawa ng paghahandog sa Diyos ang lahing Israel. Pero yung kasunod na po nun,
ipapatigil na niya. Ayaw na niya. Na yung mga lahing Hudyo, mag-aalay pa sa Panginoong Diyos. Ngayon, yung nabasa nating sanglinggo na yan, mga kapatid, na yan nga po yung tinutukoy na malaking kapighatian. Gaano katagal ba yung sanglinggo sa Biblia? Ano ba equivalent nung sanglinggo? Basa. Dito po sa Henesis 29, 18 hanggang 28. At sininta ni Jacob si Raquel at kanyang sinabi, pagilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Mga kapatid, si Jacob, siya po ay subinta sa isang magandang dalaga. Ang pangalan po ng dalaga, Raquel. Ngayon, nung siya po'y namamanhikan na kay Laban, sa tatay ng Raquel, ang sabi niya, pagilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Ano po nangyari? At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. Yun po kasi ang kaugalian ng araw pagka ikaw'y mag-aasawa, kailangan manunuyo ka. Ayan, maglilingkod ka sa magulang ng babae. Para po mapangasawa ni Jacob, si Raquel, o sabi niya, sige, 7 taon, maglilingkod ako sa iyo. Pumayag naman yung tatay. Ano po ang nangyari? Tuloy po ang basa. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon. At sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Mga kapatid, yung 7 taon ba, naramdaman ba ni Jacob na matagal yon? Mga kapatid, yun bang 7 taon nainip ba si Jacob doon? Hindi, parang ilang araw lang Yung lumipas, ayaw. Talagang love na love niya si Raquel. Yung 7 taon parang ilang araw lang yun sa kanya. Ano? Ngayon, ano po nangyari mga kapatid? Tuloy natin ang basa. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. O tapos na po'y 7 taon. Hinihingi na po niya yung bunso para mapangasawa. Ano po nangyari? At pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon at si gumawa ng isang piging. Ayan, nagpahanda na po yung tatay. Ano nangyari? At nangyari ng kinagabihan na kanyang inuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob at siya sumiping sa kanya. Dahil po nagpiging, siyempre si Jacob uminom na po ng alak. Hindi niya alam, ang ginawa ng tatay, ang dinala yung Leah, yung panganay na anak, hindi yung bunso. Yung bunso, yung Raquel. Ang ginawa ng tatay, yung panganay ang binigay, yung Leah. Nasipingan na po ni Jacob. Ano po nangyari? At sa kanyang anak na kay Leah ay binigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Silpa. Tuloy. At nangyari, nasa kinaumagahan, narito si Leah. At kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit ko ako dinaya? Yan nung umaga na, nagre-reklamo na si Jacob. Bakit yung ang ibinigay mo sa akin yung panganay mo? Ang gusto ko yung bunso. Kaya ako naglingkod sa iyo ng 7 taon dahil sa bunso. Ano po sagot ng tatay? At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Ayun, sabi ho nung tatay, labag yan sa aming tradisyon. Hindi pwedeng mauna munang ibigay ang bunso bago ang panganay. Ano po nangyari? Tapusin mo ang kanyang sanglinggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. Mga kapatid, ginamit po yung salitang sanglinggo, 1 week. Sa Biblia, ano katumbas noon? Pag sinabing sanglinggo, 7 taon yan. Ngayon, tuloy po natin ang basa. 28. At gayon ang ginawa niya ako, at tinapos niya ang sanglinggo nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya.
Ayan mga kapatid, kung ating susumahin, ilang sanglinggo ang ipinaglingkod ni Jacob kay Laban. Ilang linggo yon? 2 linggo yon. Ano katumbas po nun? 14 na taon. Bakit? Ang isang sanglinggo, ang katumbas po ay 7 taon. Ano ibig sabihin? Yung sa Daniel, 9:27. Yung tipan, sanglinggo yan. Tipan ng Antikristo, 7 years yan. Sa first 3.5 years, malaya ang lahing Hudyo na makapaghandog sa Diyos sa templo. Tama po. Pero pagkatapos na po nung susunod na 3.5 years, hindi na sila pwede. Kaya nga sabi puro sa Mateo, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy, magsitakas kayo sa bundok, kayong mga nasa Judea. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yun na po palatandaan. Start na po ang malaking kapighatian. Pagka po pinagbawal na po ng Antikristo yung paghahandog sa Diyos sa templo. Yun na po sinyalis na yung Antikristo, siya na yun. Mahahayag na po siya. Ano ibig sabihin mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, nandyan po sa ating Facebook Live. Ito pong Great Tribulation o malaking kapighatian. Ito po pala, ang itatagal nito, 7 taon. Magra-rapture, tama po. Kukunin ng mga Kristiyano para iligtas sa malaking kapighatian. Gaano katagal ang malaking kapighatian? 7 years. Nasa langit ang mga Kristiyano, gaano katagal? 7 years. 7 taon. Mamamalagi muna temporarily sa langit ang mga Kristiyano. Ngayon, may nagtatanong, Brother Willie, ba't ang tagal naman sa langit, 7 taon? Siyempre, marami hong gagawin doon. Alam niyo ho ba gagawin sa langit sa loob ng 7 taon? May ideya kayo, mga kapatid? Habang may malaking kapighatian dito po sa lupa, sa Israel, ang mga Kristiyano nasa langit, 7 taon. Bakit? Kasi sa langit, doon naman po ipagkakaloob ang mga rewards, ang mga gantimpala sa lahat ng mabuting gawa na ating ginawa habang tayo nasa lupa. Kaya may 7 taon po. Tapos dyan rin po mangyayari yung kasalan ng kordero at ng kanyang kasintahang babae. Ngayon, pagkatapos po ng mga sinasabi ko na yan, babalik na si Jesus Christ dito po sa lupa para tapusin na po yung malaking kapighatian. Sa malaking kapighatian, ang nandiyan po yung Antikristo. Si Ingkong ang itinuturo, yung promotor ng malaking kapighatian, si Satanas. At yun daw po sa dulo ng 1,000 taon. Sa panahon po ng malaking kapighatian, ang maimpluwensyang tao, Antikristo, yung hayop. Ngayon, si Jesus Christ, babalik siya para tapusin yung paghahari no Antikristo. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Nasusubaybayan niyo po. Kaya nga po mga kapatid, naaawa ako sa mga fanatics. Ayan, nagpapasalamat din sila. Ang mga itinuturo ni Ingkong at Mangkuya sa kanila, puro mga kwentong wala naman sa Biblia. Ayan, tayo mga kapatid, kung nasusubaybayan ninyo, ang atin pong sinasabi rito yung nasa Biblia. Mauna rapture, kukunin ng mga Kristiyano, dadalhin sa langit, 7 taon na sa langit. Bakit? Maraming gagawin sa langit. Lahat ng mga naligtas,
Doon po pag-uusapan sa langit kung may gantimpala ka o wala. Tayo mga kapatid, lahat ng gawang mabuti na ginagawa natin ngayon, yan po ay para na lamang sa ating mga gantimpala. Hindi para sa ating kaligtasan. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Si Ingkong ang itinuturo, gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. Hindi po ganun sa Biblia. Tayo po, mga naligtas na, kaya gumagawa ng mabuti. At yung gawang mabuti natin yan, yan po ang bibigyan ng gantimpala. Saan? Sa langit. Pagharap mo sa hukuman ni Kristo, yung tinatawag na bema, pag-uusapan dyan, may gantimpala ba si Brad Bert o wala siyang gantimpala? Ayan. Pagka may gantimpala, nandyan na po yung mga putong. Bibigyan ka po ng putong ng buhay, putong ng katwiran, maraming putong. Bibigyan ka ng batong puti. Ayun, isa po yan sa mga gantimpala. Yan po mga kapatid, ang hindi po alam ng iba. Tayo, mga Kristiyano, hindi ho natin mararanasan ng malaking kapighatian. Bakit? Hindi papayag si Jesus Christ. Wala na naman tayong atraso sa Kanya. Hindi nga natin siya nakita, sumampalataya tayo. Itong lahing Hudyo nakita na siya. Gumagawa pa siya ng mga himala. Abi, tinanggihan pa rin. Tama po mga kapatid. Nakuha niyo po. Kaya ito pong pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, yung mag-uugnay sa malaking kapighatian at sa 1,000 taon, hindi po yan yung rapture. Kundi yan po yung tinatawag na glorious appearing, pagpapakita ng kanyang kalwalhatian para umpisahan po ang kanyang 1,000 taon ng paghahari sa buong mundo magmula sa Israel. Ngayon, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sa panahon po ng malaking kapighatian, na nandyan po ang Antikristo, sa malapit na pagtatapos ng malaking kapighatian, ano po ba ang magaganap? Mga kapatid, ano po ba ang unang gagawin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik? Kasama na po niya yung kanyang mga banal. Basa. Dito po sa isang talata ng Mateo, 24. At ang talata po'y 27 hanggang 28. Ito po ang ating mababasa rito. Sapagkat, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan mga kapatid, makinig po tayo ha. Ito po, tinuturo po yung mangyayari po na pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ang wika ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, nakikita hanggang sa kalunuran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ng mga uwak. Mga kapatid, ano po mangyayari? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, meron po palang magaganap dyan. Ano po yun? Marami po palang mga bangkay dyan. At yung mga bangkay na matitipon, pag natipon na yung mga bangkay, nandun din naman po yung pagkakatipon ng mga uwak. Pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, meron pong mga bangkay. Pag sinabing mga bangkay, buhay ho ba yun? Ipatay po. Mga kapatid, ano po sagot? Ang gagaling itong mga bata. Ibig sabihin, pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, marami ho palang mamamatay doon. Ngayon, dahil maraming patay, maraming mga uwak. Dahil ang pagkain ng mga uwak, yung mga patay. Tama po. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Panginoon na yung kanyang pagparito, gaya ng kidlat? Makikita mula sa silanganan hanggang sa kalunuran. Tapos saan man naroon ang mga bangkay,
doon magkakatipon ng mga uwak. Tanong, ano ba yung sinasabi diyang mga bangkay at mga uwak? Kasi pagka si Ingkong ang magpapaliwanag, mga bangkay ika, yan yung mga bagamat buhay ay patay, yung mga buyo sa kalayawan. Yun naman ika mga uwak, yan naman ika yung mga masasamang mga pastor. Yan, mga bulaang mga ngaral. Di ba yan ang paliwanag? Dagde. Yan, dadabit. Di ba yan ang itinuturo ni Ingkong? Yung mga patay, yung mga buyo sa kalayawan, yun naman ikang mga uwak, mga pastor na walang unawa, bula ang tagapagturo. Tama po? Sa Biblia, yung sinabi ng Panginoon na may mga bangkay at mayroong mga uwak, ano ba ibig sabihin nun? Basa. Dito po sa Apokalipsis, sa Kapitulo 19, at ang talata po yung 11 hanggang 20, ito po nakasulat. At nakita kong bukas ang langit, at narito, ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. May nakita po si Apostol Juan, nabuksan ng langit. Nung mabuksan ng langit, nakita niya isang kabayong maputi. O saan ang galing yung kabayo na yon? Saan pa? Anong kulay? O meron mo bang hayop sa langit? Nadabit, may hayop ba sa langit? Meron eh. Ano sabi ni Ingkong? Wala daw. May nakasakay dyan sa kabayong maputi. O sino yan? Tutuloy ko po basa. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Sino po yung nakasakay sa kabayong maputi? Yung Berbo ng Diyos. Sino ba yung Berbo ng Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagbabalik, si Jesus Christ, meron siyang sinasakyang kabayo. Tama po? Kabayong maputi. Tapos, ano po nangyari? At ang hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Ang ating Panginoong Hesukristo, nangunguna pala siya. Pero meron siyang mga kasunod, hukbo niya na galing sa langit. Hukbo ng langit. Mga nakasakay din sa mga kabayong puti. Marami ho bang hayop sa langit? Ayun. Maraming mga hayop doon, mga kabayong maputi. Ayun. Ano po ang mangyayari? Tuloy ang basa. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niyang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at iyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino po yung nakasakay dyan? Yun nga po ang Panginoong Hesukristo. Tinatawag na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tapos, at nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid. Halikayo at magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos. Nakakapatid, ito po yung mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ano po nakita? Marami pong mga kasama si Kristo sa pagbabalik niya. Mga nakasakay sa mga kabayong puti. Tapos, may nakita po na anghel sumigaw sa lahat ng mga ibon sa gitna ng himpapawid. Ano po ang sabi? Halikayo at magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos. Ang Diyos po pala naghahanda ng dakilang hapunan. Para kanino? Para sa lahat ng mga ibon. Napasin niyo po yon. Ang kinausap po rito ng anghel, yung lahat ng mga ibon na lumilipad.
sa gitna ng himpapawid. Ang paanyaya sa mga ibon, hali kayo at magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos. Ano po ba yung hapunan ng Diyos na kanyang inihanda para sa mga ibon? Tuloy, upang kayo makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at ng laman ng mga taong makapangyarihan at ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga aliping man at maliliit at malalaki. Mga kapatid, nakikinig pa ho ba kayo? Yung dakilang hapunan ng Diyos, Panginoon po inihahanda para sa lahat ng mga ibon. Ano ipapakain ng Diyos para sa lahat ng mga ibon? Ayan. Yung laman ng mga hari, laman ng mga pangulong kapitan, laman ng mga makapangyarihan, ng mga kabayo, ng mga nakasakay dito, ng mga taong malaya, mga alipin, maliliit at malalaki man. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, saan man naroon ang bangkay, doon magkakatipon ng mga uwak. Literal po ba yun? Literal po ba yan? Literal po yan. Paano po ang mangyayari sa pagbabalik niya, mga kapatid? Ang Panginoong Jesucristo at yung kanyang hukbo sa langit. Paparito sa lupa, meron po pala silang mga makakadigma. Meron palang digma ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sino po ang mga makakadigma niya? Mga hari, mga kapitan, mga makapangyarihan. Yan. Makikipagdigma sila sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Ngayon, ang mangyayari po dyan, mga kapatid, lahat ng mga mapapatay doon po sa digmaan na yon, magiging pagkain ng mga ibon. Ipapakain po ng Diyos sa mga ibon, sa mga uwak, yung lahat ng mga mapapatay sa pakikipagdigmaan ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa mga nasa lupa. Tama po ba? Nagkakaintindihan po? Ngayon, sino-sino po ba yung mga nangungunang mga tao sa pakikipagdigma laban sa ating Panginoong Jesucristo? Tuloy. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Si Jesus Christ, babalik po sa lupa, galing sa langit, kasama ang kanyang hukbo. Tama po. Sa lupa pala, may nag-aabang sa kanya na mga makikipagdigma. O sino pong namumuno dito po sa mga taong makikipaglaban sa ating Panginoong Jesucristo? Ang kanilang pinuno, yung hayop. Mga kapatid, yung hayop, yun po yung Antikristo. Ibig sabihin, sa mga panahong ito po palang hayop, siya po yung namumuno sa mga hari na makikipagdigma laban sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, magtatagumpay po ba sila? Hindi. Mapapatay nga yung mga magiging kadigma ng ating Panginoong Jesucristo. At yung mga mapapatay, magiging pagkain ng mga uwak, ng mga ibon. Tapos, ano po mangyayari? Sa 20. At sinunggaban ng hayop. At kasama niya ang bulang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Mga kapatid, ano po ang mangyayari sa labanan ito? Magtatagumpay po ba ang lahat ng mga makikipagdigma laban sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang hukbo? Mananalo ba sila? Hindi. Sila po'y mapapatay sa labanan. At ang mangyayari,
Yung hayop at yung bulaang propeta, susunggaban yan at ihahagis na buhay sa dagat-dagatang apoy. Kaya, sino po ang unang malalagay sa dagat-dagatang apoy? Sino po ang unang casualty ron, Brad Bert? Yung mga hari, yung mga nakidigma. Ayan, ang unang-una pong mailalagay po sa dagat-dagatang apoy, yung hayop at yung bulaang propeta. Tapos, yung lahat ng kanilang mga kasamahan, mapapatay sa labanan. Magiging pagkain sila ng mga uwak, ng lahat ng mga ibon. Tanong, yung labanan na yon, ano ba yung tawag sa labanan na yon? Basa. Dito po sa Apokalipsis, 16, 14, 16. Ito po yung labanan na yan Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang ipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 16. At tinipon sila sa dako na sa Ebreo ay tinatawag na Armageddon. Mga kapatid, yung labanan po na magaganap na yan sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang hukbo, ng Antikristo at ng kanyang mga hukbo. Ano ang tawag po sa labanan na yan? Labanan po yan ng Armageddon. Tanong mga kapatid, yung Armageddon, saan po nakalagay yan? Bago mag-1,000 taon o sa dulo ng 1,000 taon? Saan po nakalagay yan, mga kapatid? Sige nga po, kung nagkakaintindihan pa tayo. Kay Ingkong kasi, ang kanyang tinuturo, pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas gagawa ng gulo. Makikipaglaban. Yun daw nga yung malaking kapighatian. Ito po mga kapatid, yung Armageddon. Kung nakukuha niyo po yung sequence, kailan mangyayari yan? Bago mag 1,000 taon o pagkatapos ng 1,000 taon? Hindi po mabago. Para po matapos na yung malaking kapighatian, babalik na si Jesus Christ. Dahil naghahari yung Antikristo. Tama po. Tatalunin ng Panginoong Jesucristo yung Antikristo sa labanan, sa Armageddon. Ano ibig sabihin? Ang Armageddon, hindi po yan yung labanan sa dulo ng 1,000 taon. Palpak na naman si Ingkong dyan. Para kay Ingkong, yung Armageddon, yun po yung pagkatapos ng 1,000 taon. Si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan, sa Gog at sa Magog. Hindi Armageddon yan. Ang Armageddon, ang namumuno doon, Antikristo. Yung sinasabi sa Apokalipsis 20 at 7, si Satanas yun, pagkatapos ng 1,000 taon, hindi Armageddon yun. Ang Armageddon, nasa una yan, wala sa huli. Nagkakaintindihan po. Sino po nakaintindi? Taas ang kanang kamay. Ayan. Ang Panginoong Jesucristo, pag bumalik, kasama yung kanyang hukbo, may labanan. Ano labanan? Armageddon. Doon niya tatalunin yung Antikristo. At doon matatapos ang paghahari ng Antikristo sa panahon ng malaking kapighatian. Kaya po mga kapatid, yung mga fanatics, paano kayo niyan ngayon? 3 araw kayong inipon ni Ingkong sa pasalamatan. Ang mga ipinagtuturo sa inyo, wala naman sa Biblia. Ayan. Samantalang tayo mga kapatid, inumpisahan ng 8:00 ng umaga. Meron pa pong gift giving. Tama po. O tapos inumpisahan natin ng paksa. May natutunan ba kayo? Meron. Meron ho ba o wala? Meron. Marami ho ba konti? Salamat sa Panginoon mga kapatid. Purihin ang Diyos. Ilang oras
oras lang po itong ating pasalamat, mayroon na ho tayong mga natutunan, tama po. May rapture, kukunin ng mga banal. May pagitan po, nalilipas, 7 taon, malaking kapighatian. Pagkatapos ng 7 taon, babalik na si Jesus Christ kasama ang mga banal. Makikipaglaban sa Armageddon para talunin yung Antikristo. Tama po. O pagkatapos po ng Armageddon, natalo na po yung Antikristo, inihagis na po sa dagat-dagatang apoy. Ito namang si Satanas, ilalagay naman po sa bilangguan. Para sa loob ng 1,000 years, walang Satanas na mangiistorbo. Kaya, ang Panginoong Jesucristo, nakapaghahari for 1,000 years na walang Satanas na manggugulo. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya paano sinasabing hindi maganda yung 1,000 years ng paghahari ni Jesus Christ? Wala nang magulo nun. Walang istorbo. Diyan mararanasan ng buong mundo ang isang pamahalaan, ang isang gobyerno na hindi po korap. Isang gobyerno po na may pagmamalasakit, paglingap sa kanyang mga nasasakupan. Mga kapatid, maganda po ang 1,000 taon. Bakit? Nandiyan si Jesus Christ eh. At gusto niyo po bang magkaroon ng ideya kung ano po gagawin ni Jesus Christ sa loob ng 1,000 taon? Ayan mga kapatid. Gusto niyo ho bang magkaroon ng picture? Ano ba 1,000 years? Ito po mga kapatid ha. Nang si Kristo po ay magkatawang tao, nang siya po ay mangaral dito po sa lupa, ilang taon lamang po yun? 3 years na. 3 years na. 3 taon mahigit, tama po. Sa loob ng 3 taon, ano po ginawa ng Panginoong Jesucristo? Di po ba? Sabi sa Biblia, gumagawa siya ng mabuti. Nagpapagaling! Yeah. Correct. Sa loob ng 1,000 years, yan din po ba gagawin ng Panginoong Jesucristo? Pagka siya'y nangaral, maraming tao, ano ginagawa niya? Pinapakain niya. O magpapakain po ba siya sa loob ng 1,000 years? Tama yung hindi natin. Kaya mga kapatid, masarap po ba mabuhay sa loob ng 1,000 taon? Masama. Masarap. Bakit? Doon sa 3 taon na si Jesus Christ ay nasa lupa, puro kabutihan ang ginawa niya eh. Pagka may sakit, papagalingin niya. Pagka may mga nagugutom, papakainin niya. Tapos tuturuan pa niya. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yan din po yung pinaka-picture ng 1,000 years. Yes. Yung 3 taon na kanyang mga ginawa dito po sa lupa, yun po yung makikita natin sa loob ng 1,000 taon. Kaya meron pang hubang mamamatay pagka nasasakupan ka ni Jesus Christ. Pagka ikaw'y Kristo, ikaw hubay mamamatay pa? Hindi na. Nandiyan yung nagbibigay ng buhay. Tama po? Kailangan pa ba doktor sa 1,000 years? Hospital, kailangan pa ba? Hindi na. Ayan mga kapatid. Kaya po sa loob ng 1,000 taon, makikita po natin yung isang napakagandang mundo. Aayusin na po ng Panginoong Jesucristo lahat po ng mga nangyari sa mundong ito. Yung ozone layer na butas na. Hihilumin ba niya yan? Ibabalik niya sa dati yan. Babalik sa dati. Gagawin niya uling perfect earth. Kung ano po yung mundo sa panahon ni Adan at ni Eva, yun din ang magiging kalagayan ng mundo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa panahon ni Eva at Adan, may hayop po bang mabangis? Wala. Walang nanginila. Yung bang mga hayop sa panahon ni Eva at Adan, nanlalapa? Hindi po. Wala. Ibig sabihin, sa 1,000 years, ang mga hayop,
makikita natin mga maaamo, makakasama ng tao, makakalaro ng mga bata. Nakuha niyo po mga kapatid. Kung ano po yung kondisyon ng mundo sa panahon ni Eva at Adan nung hindi pa nagkakasala ang tao, yan din po ang magiging kondisyon ng mundo sa loob ng 1,000 years. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya nung yan naisabi ko kay Kapedeng, naikwento ko na nung araw na takot siya sa nadinig niyang paliwanag ni Ingkong. Nung sabihin ko sa Kapedeng yan, sabi niya, gusto ko nang mabuhay dyan. Talaga ka ako makakasama ka. Sabi ko, hindi ka lang nandyan, kasama ka pa sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya mga kapatid, sana nakikita po natin ang buong istorya. Alam na ho ba natin ang umpisa hanggang dulo? Alam na ho ba natin? Kumbaga, ano na yung kwento sa iyo eh. Alam mo na katapusan niya. Kaya sana mga kapatid, wag po tayong magpabaya. Wag po tayong bibitiw. Ano man po ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Ano pa? Talagang ganyan eh. Yung ating destinasyon, talagang doon tayo papunta. Kaya lang, meron pong tahimik lang ako, hindi kumikip po. Sabi ko, maghintay kayo. Ayun, naghintay lang ako mga kapatid. Pagdating ho ng taong 2016, pagpasok ng July, ako nanonood ng balita, nabangon ako eh. Pinakita na po yung feature ng Facebook, Facebook Live na ako. Sabi ko, very good. Yan na ako hinihintay ko. Kaya mga kapatid, ang Diyos nakikipag-communicate naman. Nangungusap din naman sa pangyayari. Makikiramdam lang tayo. O, tingnan nyo mga kapatid, dahil po sa Facebook Live, nakita nyo po ba yung mga kapatid natin dyan sa Japan? Yung Japan, yung pamilya po na masiglang umawit. Galit sa akin nung araw yun. Oo. Si Brad Kenji. Oo, pagkakausap ko laging hingi na sorry, Brad Willie, sorry talaga. Talaga nung araw nagawalit ako sa'yo, Brad Willie. Kasi puro masasama sinabi sa'yo. Oo, puro paninira. Oo, nakargahan ni Ika ako, Brad Willie, ng galit. Hindi man kita nakakausap at kilala. Nagalit ako sa'yo. Pero Ika, nung ako mapakinggan kita, Brad Willie, love na kita ngayon. Ganyan lang naman talaga eh. Kaya sabi ko, yung mga fanatics, ano lang, kung kayo naiinis sa akin, tiisin nyo lang. Ako kasi mga kapatid, pag nagbo-broadcast, napansin ko, 2 oras na inaabot ngayon ng Facebook Live. Lumalagpas pa. Kasi ako po, ang kahinaan ko, pag iniinis ako, lalo ako nang iinis. Pagka ako iniinis, pumapatol din ako eh. Ayun. Kaya, minsan si Brad Vincent nakita ko alas 11 na, naku, kawawa ka ako si Brad Vincent. Maglalakad pa ako pa uwi. Nakikipag lang po sa computer shop yan eh. Nambubuli lang sa computer shop si Brad Vincent. Hoy, pagbalik ko, hindi pa kayo tumayo dyan. Makikita nyo. Ayun po, 2 oras ang inaabot na po ng programa kasi nagpa-programa tayo, may tumututol o nauobliga akong patulan, talagang tiyagain ko. Humahaba tuloy ng humahaba yung programa. Pero okay lang mga kapatid. Marami hong nakikinabang. Marami hong kagaya ngayon. Kanina po, di ko ba, nag-Facebook Live tayo. Nung makita ko, 100 mahigit na po yung nag-views. Kanina lang ho yan. Ibig sabihin, talagang sinusubaybayan po ang ating programa. At ito po naging pangbuong mundo mga kapatid. Noong araw, sabi ko, Brad Berg, titigil na po tayo sa Radyo Bulacan. Sabi ni Brad Berg, wow, Brad, diretso mo lang yan. Hindi po, Brad Berg. Facebook Live na lang, tinan nyo pa ako, mas maganda ang resulta. Nakita nga ni Brad Berg. Merong Ukraine, may Russia, Ayun. may Europe. Talaga pong biglang kalat mga kapatid. Meron tayo ngayon sa Germany. Sa Europe. Ayan. Meron po tayo ngayon sa New York. Yan.
Ibig sabihin, nadadagdagan talaga mga May kapatid. dentist. Pumasok po ang Cavite, ang Ginhawas yun. Yan, Qatar, Dubai, Saudi, Korea. Meron pa po sa Korea ngayon. Kaya mga kapatid, tulong-tulong lang. Yan. Share ang tapos. Lagi lang kong i-share ang ating Facebook Live program. Marami po tayong mararating pa. Kaya sana, ito pong mga kapatid na kasama ko po ngayon, taong 2016. Sana, sa 2017, kayo pa rin yung mga kasama ko at may madagdag pa. Meron po. Ayan. Sana, sama-sama tayo mga kapatid. Opo, kapatid. Yan. Sana, itong pinagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos na ito, sana mga kapatid, magkasama-sama pa tayo. Yan, sa Baler Quezon, sila Brother Ben. Yan, may awa po ang Panginoong Diyos, kapatid na Ben. Mula po sa inyo, magkakaroon pa ng iba pang mga taga-Quezon. Ipag-pray lang natin sa Panginoong Diyos. Tapos yung atin na pong pinapractice, yung fasting, yung pag-aayuno. Napaka-epektibo po yung pag-aayuno na yan. Meron tayong mga mahigpit na panalangin sa Panginoong Diyos. Lakipan po ng fasting. Malaking ano po yan, posibilidad na yung mga bagay na imposible ay magiging posible. Pagka po tayo nagsanay po ng pananalangin na may pag-aayuno. Ngayon, ito pong ating paksa mga kapatid, maliwanag na po ba yan? Ang Great Tribulation po, ilang taon? 7 taon. Sino po naghahari sa panahon ng Great Tribulation? Ang Antikristo. Wala na po ang mga Kristiyano sa lupa, nasa langit. Ngayon, pagbabalik ni Jesus Christ, tatapusin niya ang paghahari ng Antikristo. Tatalunin niya sa Armageddon. Tapos, pagkatapos po ng Armageddon, ang mangyayari po, yung bulaang propeta, yung hayop, ihahagis na po sa dagat-dagatang apoy. Si Satanas, ilalagay naman po sa bilangguan, ikukulong for 1,000 years. Wala hong Satanas o Diablo na mang-iistorbo sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang kasunod na pangyayaring magaganap pagkatapos ng malaking kapighatian at paghahagi sa hayop at bulaang propeta sa dagat-dagatang apoy? Ano na po ba yung mga pangyayaring kasunod para pumasok na po yung 1,000 taon, mga kapatid? Kasi, bago po mag 1,000 years, ang mangyayari, yung hayop, bulaang propeta, ihahagis na po sa dagat-dagatang apoy. Tapos si Satanas naman po, ilalagay naman po sa bilangguan for 1,000 years. Ano ba yung mga magaganap sa mga panahon na yon? Yan naman po ang ating itutuloy next Sunday. Uloloobin ng Panginoon. Meron tayong Sunday. Sa darating na linggo, mga kapatid, ha? Election pa sa Santa Cena. Yung ating Santa Cena, January 1st Saturday. Pakicheck nga sa calendar, ano po yung first Saturday ng January? 8 yata. January 7. Yan po ang ating Santa Cena. Unang Santa Cena para sa taong 2017, January 7. Hindi, January 1. Sunday po yun. Bali po itong ating paksa, itutuloy ko na lang po sa darating na linggo sa ating pagsamba, January 1. Yung Santa Cena natin, January 7. Yung unang Saturday ng Enero, yan po ang ating magiging Lord's Supper. Kaya mga kapatid, yung pong ating oras alas 4:15 tumawad lang po ako ng kaunti. Dahil alam ko po may mga lakad ng mga kapatid, may mga aasikasuhin din. Ang usapan po natin, tatapusin po natin ng mga alas 4 lang. Kaya ito pong pagpapatuloy ng ating paksa sa pasalamat, itutuloy po natin ang huling bahagi sa darating na linggo, January 1, mga kapatid, ang ating pagkakatipon sa darating na Sunday. Hanggang dito po muna ang ating paksa sa hapon pong ito. Sana po, mga kapatid, dito po sa Facebook Live, yung mga sumubaybay,
meron po tayong mga natutunan dito po sa ating paksa na ipinagkaloob ng Panginoon na maunawaan nating lahat. Ang Panginoon, ang ating pasalamatan, ang Panginoong Diyos, ang ating purihin. Ibalik po natin ang lahat ng karangalan at lahat ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia. At lamang ang aking reaction sa video ni Brad Willie. Maganda ang pagkapresentasyon tungkol sa magaganap na rapture at ang malaking kapighatian. Hindi si Satanas ang maghahari sa malaking kapighatian, kundi ang hayop o ang Antikristo. Maganda ang pagka-chronological ng mga pangyayari. Bago pa mag-1,000 taon ay naihagis na sa dagatang apoy na asupre ang hayop na Antikristo at ang kanyang bulaang propeta. At ang tatapos sa malaking kapighatian ay ang digmaang Armageddon. At ang kasunod na nito ay ang paghahari ng Panginoong Hesus sa 1,000 taon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.